So, good morning everyone. So, today we're going to download the Python Anaconda. So, first step is we need to search for the Python Anaconda in our website. So, kind of our website first. So, go na. So, in our website, we will come up in this output or in this result for the Anaconda distribution or Anaconda Andacia Innovation and Values. So, you need to, kailangan mo siyang i-press and then dadalhin. So, yeah, show that this is the result for the website sa Anaconda Python. So, first, to download, to download this is we need to put our email address then submit. So, after that, kapag masubmit mo na yung sa email mo and then mag-notify ito sa Anaconda na site na meron sila ibibigay sa iyo na link to download their this Anaconda Python Anaconda. So as for that, na-download na po namin itong site. As for in this site, na-download na po namin yung Anaconda for Windows. So ngayon, kailangan na po natin siya i-install sa ating devices.
Manok? Manok? Luto natin manok ba? Nabuko. Nagtangin kasi. Katulog na, balik mo. Katulog siya. Nagkikod mo na ba? Nagikod pa. Wala ka naman. Taman. Isak na yan man. Taas-taas pa niya eh. Ay, ano sa mga? Kaya mo sa mga ito, kanang hapin, o ganun nadala ka ng dalawa.
sige. Kasama ko guys diri doy nga. Ay sige sana sa. Bernes. Lang rawan. Okay na? Okay, good afternoon everyone. So, after the after the installation of the Anaconda, so I'm going to discuss the following the data types, Python numbers, variable assignments, strings, as well as the indexing and slicing of strings, print formatting with strings, list, dictionaries, tuples, else if, and the last one is the for loops. So data types in Python supports various data types such as integers, floating point numbers, complex numbers, and Boolean values. So the example of the data types are integer, float, complex number. So these data types are belong to the Python numbers. So integer is a whole number. The float is the number that has decimal point, and complex number is consists of real and imaginary part written as p plus pg. So ang dito sa complex number, hindi siya masyadong ginagamit sa mga simple na mga programming. So based on my research, ginagamit lang siya pag mga complex na mga programming ang ginagawa. So itong to is isa siyang real or isa siyang real number, whereas itong sa 1J isa siyang imaginary part written. And the last one of Python numbers is the Boolean, which is it's either true or false. So the why that is true or false or is equivalent to 1 or 0. That is why Boolean is belong to the Python numbers. The next one is variable assignments. So bago tayo maglagay ng ang variable ay isang uri ng para siyang lalagyan o container ng isang data. So dito ang x ay ginawa natin siyang container ng integer natin. So if gusto natin na palabas yung value ng x,
So kailangan lang nating mag print x para mapalabas yung value ng x. Ganon din sa y na variable. So ang paggawa ng variable ay pwede kahit na wala siyang limitasyon, maliban na lang sa yung mga usual na ginagamit na mga function. Halimbawa, int, float, hindi mo siya pwedeng gawing variable kasi isa siyang uri ng mga data types. The next one is strings. Ang string is built-in string class named str in Python. Strings in Python are immutable, meaning they cannot be changed after they are created. Strings can be accessed using the standard syntax. Itong double quote. So yung string ay pwede siyang single quote, pwede siyang single quote, pwede din siyang double quote. Yan. So ang pinagkaiba lang nilang dalawa, yung single quote at saka double quote. Pag halimbawa yung mga pangalan halimbawa yung string natin is jumps. Jumps yung string natin, ganyan. So pag single quote ang gawin natin diyan, mag-error rin siya kasi yung jumps mayroon siyang single quote dito sa taas. Kaya yung paggawa ng string is optional siya. Bali, pag mayroon na siyang single quote dito sa taas sa iyong string, mayroon na siyang single quote, so kailangan mo siyang bigyan ng double quote para hindi siya mag-error. So para rin mapaprint natin yung string natin. So ganun pa din, kailangan natin maglagay ng print function at saka yung variable name ng ating string. So the next one is the indexing and slicing. So dito mayroon tayo ng halimbawa dito meron tayong 4 letters. So dito sa pagsa-slice natin, kung halimbawa gusto na isa dito sa mga letter na gusto nating mapalabas, halimbawa pag gusto nating mapalabas yung R, so kailangan na natin ng yung index 0. Pag halimbawa gusto natin mapalabas yung N, index 3 lang yung ilagay natin dito. So pagkakairaran natin yan siya. String. So, the next one is yung print formatting with strings. So, dito, naglagay ako ng variable na name. Lagyan ko siya ng value na Alice, saka yung age na mayroon siyang value na 30. So, dito, sa pagpo-format ng ating string, mayroon tayong dalawang method na inilagay. Ito yung isa. Saka ito yung isa. Ngayon pag gusto mo dito wala siyang inilagay na deep value dito sa loob ng kanyang curly braces. Dito niya inilagay sa
sa unahan. Tapos mayroon siyang inilagay na function na dot format. Dito naman is diretso lang siya na inilagay sa curly braces yung mismong value ng name at saka yung age. Ang kanyang variable name ilagay lang dito para automatic na siya magpe-print ng. So para sa akin ito yung mas madali na paraan sa pag-format ng string kasi hindi siya mataas kumpara dito sa ito na example. The next one is list. List in Python are ordered mutable collection of items. They can contain elements of different data types. This can be accessed using standard syntax, yung yung bracket at saka and support indexing and slicing. So ito yung style ng ating list. So nakalagay siya sa bracket. So pagka halimbawa gusto natin na mapalabas yung mga data sa loob ng ating list, so kailangan lang nating mag-print list. Kung halimbawa gusto nating mag-print siya sa ating output at saka yung specific niya na kung ano mong gusto mong makuha. The next one is dictionaries. Dictionaries in Python are an ordered collection of key value pairs. They can be accessed using the standard na curly braces syntax and support indexing using case. So dito sa ating dictionary, naglagay lang ako ng variable na may dictionary at saka yung sa loob ng kanyang value, halimbawa dito sa name mayroon siyang value na string na John, age mayroon siyang value na 25, and yung city na mayroon siyang value na New York. Pagka halimbawa gusto nating ma-print yung pangalan, maglagay lang tayo ng name. Pero halimbawa yung age naman, so ilagay lang tayo ng age para mapalabas natin yung kanyang mismong value niya. So pagka-ira natin yan siya, sa dito, gusto natin makuha yung pangalan na John. Meron yan siyang iba't ibang example, pero ito lang yung baga kailangan lang nating mapalabas kung ano ba yung dictionary at ano yung pinagkaiba nila sa list. Sunod naman ay ang tuples. Tuples in Python are ordered immutable collection of items. They can contain elements of different data types. Tuples can be accessed using the standard na yung close and open parenthesis syntax and support indexing and slicing. So dito sa tuple is meron siyang close and open parenthesis. So ang kanyang immutable collection of items. So ibig sabihin hindi siya pwedeng baguhin. So dito gaya pa rin ng sa dictionary, kailangan natin ilagay yung pangalan ng kanyang variable name, at saka yung yung index number niya. So kapag halimbawa ganito, naglagay sa ng 3, so magsisimula tayo sa 0, 1, 2, 3, kaya yung output niya is 4. So pag-hira natin sa 4 yung kanyang output. So dito naman tayo sa if-else statement. So in Python, the if, else if, and else statement are used for conditional execution. So pag mayroong conditional na problem, so magagamit tayo ng elif na function. The if statement check if the condition is true.
So if true ang if daw if raw ang if ang statement is true, and execute the code block if it is. The elif statement is used to check multiple condition. So if multiple condition yung kailangan niyang i-check, is gagawa tayo ng elif or elif and execute corresponding code block if the condition is true. So if true pa din yung elif natin, hindi siya pwedeng false. So dito naman sa else, dito na yung false. The else statement is used to specify a code block code if none of the previous conditions are true. So if magpo-false siya, saka na yung mag-execute yung else. So halimbawa, meron tayong number na equal to 10. So if number is greater than 0, print positive. Else if elif number is equal to 0, so mag-print siya ng 0, else negative. So ano yung kanyang condition. So pag iraran natin yan siya, so magkuhan siya ng positive kasi nga dito pa lang sa condition na if statement is the number daw is yung variable number is equal to 10. So we are agreed that the 10 is greater than 0. So what if we're going to put negative 1, and so if we're going to run that one, so it will print negative because the condition is already false. So dito naman sa for loop, so for example, we're going to we have a list of items. So sample Ana, string lang yan siya. Gawa tayo ng string. So kailangan lang siya lagyan lang natin siya ng yan. So pag gusto nating mapiprint yung item, so dito meron tayong mahirap siyang basahin. Yan, meron tayong banana, apple at saka melon. Yan. So for item in my list, so dito sa yung for item, so yung item is ginawa natin siyang sub dito sa my list. So itong fruits natin dito nakapaloob dito sa yung value ng ating my list. Natin yung list natin ng mga fruits dito sa taas is ginawa nating item para sa pagpe-print ng ating loop is item na lang yung ipe-print natin, hindi na yung mismong variable name ng ating mga fruits. So pagkakaira natin siya yan. So yung yung list ng ating fruits taas is magpiprint na. Sa pagkahalimbawa gusto natin magdagdag ng iba pang fruit, so ganito. Try natin kung hindi siya mag-error.
Wala siyang output. Tama. Yan. Hindi pa siya na, ano, kailangan natin stop. Yung hindi nag-stop yung loop natin. Kailangan natin stop. So dito, kailangan natin mag-specify ng so nagkamali lang tayo doon sa ating syntax. So yan lang. So pagka yun na, pagka halimbawa gusto natin madagdagan yung apple, yung ating list ng ating fruits. So kailangan na natin maglagay ng append na function. So yan lang. Thank you. Nalang ko question. Kato bitang part sa print formatting with string. Sige. Wait lang. So, may tanong ako doon sa part ng print formatting with string. Dito banda. Oo. So, yung tanong ko, ano ang kaibahan sa pangalawang output doon sa unang output? So, ang pinagkaiba nilang dalawa, ito lang sa yung curly braces nila. Itong curly braces dito sa itaas, itong unang example is wala siyang specified na value. So, wala siyang nakalagay na value. So, ang ginawa dito, ilagay yung dot format. So, ito isang function kung saan tinawag ang itong variable na name at saka age dito sa loob ng close parenthesis. So, ito siya, itong value dito na name at saka yung age, itong sa name, dito siya nakalagay. At saka yung age, dito siya dapat ilagay. So ito yung una na pamamaraan ng Python, kasi yung Python dati at ngayon meron silang pinagkaiba ng mga syntax, pero pareho pa din sila na nagpa-function. So dito pinaikli na lang siya itong dot format, so nilagay na lang ng f dito sa gilid, at saka yung variable na name at saka age inilagay na lang dito sa curly braces dito para mas mapaikli yung yung kanyang code or yung kanyang syntax. So maikli lang siya kumpara dito sa taas. Yun lang yung kanilang pinagkaiba, pero pareho pa rin sila ng function. Okay, salamat. Okay. Any question? Wala na.